Hi guys! Ito nga pala yung bida dun sa huling video na in-upload natin. Dun po sa hindi nakapanood, bali bigyan ko lang po kayo ng maikling kwento. Ito po kasing crayfish na to ay nag-hatch 2 weeks bago natapos yung kanyang pag-hatch. Ang tagal humiwalay ng mga krayling sa belly niya. Kahit yung mga humiwalay na sa kanya, pero pagdating ng gabi bumabalik pa rin dun sa belly. Hindi ko nga alam kung bakit Siguro parang hindi pa sila handa o hindi pa sila sanay na nakahiwalay dun sa nanay nila. Syempre, 1 buwan at kalahati silang magkasama, doon sila nakatira, doon sila nabuhay sa belly ng nanay nila. Tapos ngayon, bigla silang mahihiwalay. Kaya medyo alis balik sila doon sa belly ng nanay nila. So, nung pagkalipas ng mga 12 araw, noon lang sila totally humiwalay doon sa belly ng nanay nila at hindi na sila bumalik. Kaya naman, pinagpahinga lang natin siya ng 1 linggo pa ulit bago natin siya inalis doon sa kanyang mga craylings at inilipat natin ng ibang lagayan nga. Pero yun nga, after 6 days, napansin natin na parang buntis uli siya. Kaya naman kinuha ulit natin siya doon sa pinaglagyan natin at ibinukod natin siya na ibang lagayan, yung solo niya. Yun nga lang, plastic container yung ginamit natin kaya malabo, hindi natin makita kung ano yung estado talaga ng crayfish na to, kung confirm talaga na siya buried. Pero eto nga, nabigyan tayo ng bagong aquarium at dito na natin siya ililipat para ma-monitor natin kung ano talaga yung kanyang kalagayan, yung estado ng kanyang pagbubuntis, kung talagang buntis siya. At kung sakasakali na maglalakad na talaga siya at mabubukan niya na yung buntot niya, doon na natin talaga makikita kung talagang may itlog nga tong crayfish na to. Pero malakas talaga ang kutob ko na buried talaga tong crayfish na to. Eto guys, unti-unti lang natin tong isasalin yung tubig na kanyang pinanggalingan, yun din yung gagamitin nating tubig dito sa aquarium na to. Isasalin lang natin. Medyo nag-aalala lang ako sa paglipat kasi baka mamaya masyadong mauga yung tubig, mahilo naman tong crayfish natin. Mahirap kasi yung gano'n, yung kasalukuyan na nandun yung crayfish, naglilinis ka ng aquarium o nabubulabog masyado yung tubig, nauuga masyado yung tubig. Nakakaramdam kasi sila na hilo kapag ka gano'n. Kaya ganito na unti-unti lang yung pagsasali natin sa kanya hanggang sa mailipat na natin lahat ng tubig. At dadagdagan na lang natin yan sa ibang araw kapag ka talagang kondisyon na tong crayfish natin na to. Unti-unti natin dadagdagan yung tubig niya. Hindi natin dapat biglain na masalinan siya ng maraming tubig na bago. Kasi naalala rin natin dito yung itlog sa belly niya. Baka mamaya mabago yung temperature. Baka may maging masamang epekto dun sa mga itlog. Okay, speed muna natin tong part na to para hindi naman kayo masyadong mainip. Okay guys, ayan, tapos na natin maisalin lahat ng tubig niya dito sa aquarium at pababayaan muna natin siyang magpahinga dyan at
Babalikan natin siya siguro mga 2 weeks or pag nakita natin na naglalakad na siya ng malaya na hindi na siya natatakot na merong iba na pwedeng mambuli sa kanya, lalo na dun sa kanyang mga itlog. Kaya iintay na lang natin siya na makita natin na naglalakad na talaga siya para mabidyo natin yung itlog niya kung talagang confirm nga na meron talaga siyang itlog. Ayan guys, bali 1 month na yun nakalipas. Ayan, nakikita na natin siya naglalakad. Nasa labas na siya ng hides. At kung makikita ninyo yung kanyang belly, ayan, nakikita niya meron na siyang itlog talaga. Confirm na buntis talaga yung crayfish na ibinukod natin. Wait, isusum in natin. Ayan guys, naka-zoom in yan. Nakikita natin, 'di ba? Ayun na yung itlog niya. Pero alam niyo ba na kabado pa rin ako dito sa mga itlog nitong crayfish na to. Kagaya na nga ng experience ko dati na kakaitlog lang ng crayfish 2 weeks ago tapos nagbuntis ulit ang nangyari. Tama, ng itlog nga siya pero hindi na fertile. Tapos namatay yung crayfish, yung mismong mother namatay. So hindi na rin syempre mabubuhay yung kanyang mga itlog nun. Ngayon ito kaya naman ako kinakabahan dito sa crayfish na to kasi 1 month na siya pero ganito pa yung kulay ng itlog niya, which is dapat medyo dark na siya. Pero observe pa rin natin dahil baka mamaya late lang na magbago yung kulay ng itlog niya. At inoobserbahan ko rin yung itlog kasi maaaninag mo talaga dyan sa itlog kung merong laman yung loob. Makikita mo kahit yung mga mata nila mababa na aga natin. Kaya observe pa rin natin tong crayfish na to at sana nga ay ma-fertile tong itlog na to. Okay guys, hanggang dito na lang ulit tong video natin at sana po ay huwag kayong magsawa sa panonood ng mga ina-update at ina-upload natin mga video tungkol sa pag-aalaga ng crayfish. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli.